Yun, magandang hapon sa ating lahat. I-share ko sa inyo yung testimony ko, story ng buhay ko na mga naranasan ko na masaklap at talagang nagpahirap sa akin ganun. Oo. Bago ako naka-recover ngayon. Oo. And by the way, yung buhay ko nga pala ay hindi maganda. Tayo buhay ko ay bago ako naging ganito ay ako'y nag-addict ng mga away gulo ng araw sa baklaran pa yon, hinahabol na kukuyugin, bubugbugin nung bata pa ako noon doon sa lugar namin. Rambulan, mga gangster ganon na bugbog dati. And then yung story ko din yun, addict sa computer, 24 hours hindi naalis doon, at kasama ng mga tropa yan, na ambisyo ko lang puro computer, puyat. And then yun nga, may mga sexual yan. And then ayun, basa gulo din, maraming away gulo na naranasan sa eskwelahan, nabugbog, at sa magulang din. Laging minumura, nilalabanan, ninawalang hiya, ninanakawan, kinukupitan, at walang silbi, yan. Susugal, yan, sa mga karera. Yan yung buhay ko, kupi sa magulang, tas nabububog ng tatay, yan. At minumura ko magulang ko, hinaaway ko, sinaktan ko ang aking nanay, yan. Nung araw, nung bata ko, tas kapatid ko, yan, pinugulpi ko. And then, yun din, nang molesya din tayo, ng kamag-anak, lalaki, bading. Ngayon, siyempre, yun, nawa natin yung bawal. Nasa kamag-anak din na babae, sexual kapinsan, ganun. Sa sexual na kapinsan din na babae, yung naging last pool, yan. Ginawa yung mga evil na yun sa pinsan. And then, sa kamag-anak ng bading lalaki, ginawa yung last pool na negative, mga kababuyan. Then, ang bugbog yan sa kamag-anak ng pinsan. Then, yung buhay ko po ay wala na. And then, puro kaguluhan sa buhay ng pamilya ko. Ayan, tapos ang tawag dito, ako wala na, natulang di magbabago. Ayan, palala na ako ng palala, no? Ako din yung taong madaya, pag gumanti ay matalikod, yan. Na nakita ko ng ganong tao. Tapos patuloy lang yung ganong gawain ko ng buhay. And then tawag dito, yung buhay ko ng sistema na yun, paulit-ulit yun. At the same time, yun, yung tawag dito, may nag-share sa akin ng Biblia, ganon, mentor. Tapos at the same time, dun din, naging religyoso lang, banal-banal lang.
yung motive mali, hindi talaga sa Diyos. Tapos yun, walang hiya pa rin. Kasi naging religyoso nga ako for 4 years, 7 years yan, 11 years. Naging religyoso, banal-banalan. Tapos, yun, kumbaga yung naging mabait, religyoso, yung talagang magalang, ganun. Saka yung, ano ba yun, naging ganun. Nakikipagdebate sa tao, gamit Biblia, ganun. Yun yung, mga naranasan ko, no. Tapos, parang pagpapahirap sa sarili. Pagpapahirap yung ginawa ko na yun. Hindi kalayaan. At the same time, yung yung naging yung tingin mo sa sarili mo masigit sa ibang tao. Yung ganun. May nalalaman ka ganun. Tapos yun, hanggang napunta rin sa Manila una napunta, nag-Bible. Sunod sa Bicol. Tapos gumawa din ng violent, nanakit ng tao, namalo ng goal. Yung religyoso magaling na magtago, magpanggap, ganun. Yun. Tapos, tawag dito, yung ganun nangyari sa akin. Namalo ako ng goal. Saktan ko yung tao. Naging religyoso, ganun. Nanakit. At yun, yung dami mong alam dahil sa reliyon, Bible, ganun. Pero, yung totoo, tawag dito, religyoso lang. Good works ba? Good works. Magawa ka nun para maligtas, ganun. Ganun yung thinking ko dati. Good works, self-salvation, yan. Ganun. Tapos, masakit ulit, ganun. Tapos, ano pa nangyari po sa akin? Yun, na-depress na ako. Anxiety, stress, mga takot, yan. Dahil baka hindi ligtas, yun na po yung naranasan ko. Baka hindi ako ligtas, kaligtasan na sa Bible, ganun. Doon ako na-depress, hindi nakakatulog. Yun, talagang doon ako na windang, mga manonood, no? Doon ako na windang, na-depress. Hindi ako ligtas. So, Jesus, ganun. Na-depress ako ng sobra nun. Anxiety. Hindi ako makatulog, para na ako mababaliw. Ayun mga viewers yung karanasan ko. Iyak ako ng iyak, takot, matindi. Mga viewers, takot ako matindi. Baka hindi ako ligtas. Mapama ako doon sa impyerno. Ayoko pa mamatay, ganun. Yun yung nangyari sa akin na takot. Ilang buwan yun? 4, 5. Hirap ako makatulog. Partida pa, nagawa pa ako niyan sa church. Tapos nagganon ako. Mabaliw pa na Pero alam nyo din, hindi ka pala kayang tulungan ng tao. Kahit ng reliyon ng tao. Pag ganon ka na. Oo. Nung nangyari sa akin, doon ko nakita ang tao pag mayroon palang problema malaki sa'yo, tataboy ka na nila. Masakit man po yun. Yun po yung naranasan ko. Hindi ka kayang tulungan, mahalin ng tao. Saka, yung karanasan ko po na yun talagang, ang tao din sa reliyon na po, ang dami nang sasabihin sa'yo.
kahit pastor pa, sablay din ang sinasabi. Kumbaga po, matindi ang inaabot ko doon na ang dami nila alam sa Biblia. Puro babanatan ka ng verse, puro panakot po, no? Ganun nangyari. Tapos, yun nga, sinasabi naman din nila, tiwala sa Diyos. Nga lang din po ang naging problema ko. Tiwala ko sa sarili ko eh. Hindi sa Diyos eh. Yun lang. Sabay, yun. Ganun pala yung reality, no? Hindi ka kayang tulungan ng lahat ng tao. Paggalingin. Kahit sarili mo. Mga ganun, no? Tapos, siyempre sa reliyon pa yung may siraan, gossiping o ano. Yun po yung mga naranasan ko, no? Sa ko din, siyempre. Hindi ko pagtatakpan, ako din nanira. Ako din nanakit. Ano? Sa at the same time, ang sakit lang. Sa reliyon, puro gawa-gawa lang pala dyan. Laging gawa-gawa. Kumbaga, ano ba to yung walang pahinga, no? Walang pahinga, ganun. May pahinga naman, no? Pero, ibang pahinga, hindi yung rest na galing sa Panginoon Jesus Gospel. No? Yun din yung naano ko po, no? Medyo namumulat akong ngayon. Pero kasama siguro yun talaga sa kwento yung ganun. So, yun yung naranasan ko. Talagang, ako po'y iyak ng takot akong pamak sa impyerno, hindi ligtas ng Panginoon Jesus. Ganun naranasan ko sa reliyon na yun, no? Tapos ano pa, talagang na-depress ako. Magpapakamatay na nga, ganun, may ganun, suicide, tatalon. Sobrang depressed ko eh. Hindi din makatulog. Talagang, yun. Mas minsan pa sarili yun, yung totoo, no, nagiging hypocrite ka na hindi ka totoo, no? Yung gano'n. Ano ba dito to? Yung parang, yung sa tingin mo good ka, good. Banal ka, righteous, mga gano'n. Yung mabait ka, mga gano'n. Kumbaga, pretending gano'n. Yun yung aking naging karanasan at pagiging gano'n. Parang may lagi kang tinatago. Mga gano'n. Tsaka, yun yung naranasan ko, na-depress ako talagang sobra. Yun yung hindi ko makakalimutan, mga viewers, na-depress ako sobra. Talagang, hindi ko na kinakaya. Alam nyo, nag-aano na lang sa akin. Jesus Bible, tingin sa kanya. Ay magliligtas. At alam nyo nangyari sa akin, mga viewers. Nagpaulit-ulit akong pagtanggap sa Panginoon Jesus na Lord and Savior. Kada gabi, gano'n na nangyari sa akin. Nagpaulit-ulit. Ang gano'n. Kasi natakot akong dito hindi maligtas, mapahama. Inaano ko talagang, parang sinuri ko na lahat kung paano bang tanggap, ganito, ganyan. Sinuri ko na po ng ganun. Ngayon may ganun pa rin naman ako, pero salamat. Nagulo na unti-unting na scripture, save na ako to the blood of Jesus, to the gospel of Jesus. Ganon. Pero minsan nagpe-fail pa ako napapatanggap, pero hindi na yung dati. Sa dati talagang malala. Talagang iyak, takot na ako na ayoko mapamak sa impyerno, ganon, Jesus. Ako hindi maligtas, makarelyoso, ganon ang takbo ng isip ko, mga viewers. Tapos minsan alam niyo pa, hatulang ka pa sa ganyan, kahit pastor, ibang tao. Ang gagandahan,
Buti na lang, si Jesus hindi ganong condemning. Hindi siya yung iko-condemn na ka, iaano ka. Yung tao, iko-condemn ka, tuturuin ka, babagsak ka. Kahit pastoral, ibang tao. Pero ko kay Jesus, hindi po. At salamat din sa tao na to, yung Janet Cheng na napapanood ko, no? Hindi para itaas ko siya, no? Si Jesus, sinasabi niya. Si Jesus hindi condemning. Ay, salamat din to sa tao na yun. Ginamit din to para ano yun ako. Kumbaga siya yung napakinggan ko na hindi ko na kinakaya. Yung ganun. Na yung kaligtasan mo pala, hindi sa sarili mo. Hindi sa pusip mo, hindi sa Bible, ligtas ka na. Through the blood of Jesus, to the gospel of Jesus. Yun yung na ano ko. Na nanggap mo si Jesus, Savior, Lord, yun na yun. Ligtas ka na. At the same time, yun ang gospel. Buti salamat siya yung taong hindi ko kondena. Yung parang, hindi kanya, pag ganyan ka. Pero may ganun po kasi na ng pastor, pag ganun ka na, wala na, dinadown ka na, tataboy ka na. Hindi naman po ako din na magpapangalan. Pero yung reality. Pero salamat sa Diyos kasi lesson din pala yun. Na kaya mangyayari yun para didepende ka lang sa salita ng Diyos. Magtitiwala, hindi sa sarili puso mo at kahit kaninong tao. Yun din yung naano ko po dun, na experience, natutunan sa salita ng Diyos na ipinapakita ng Diyos sa akin yung bagong puso ay yan si Jesus, hindi yung puso mo, ano? So yun, talaga mga viewers, iyak na iyak ako dun sa pangyayari na yun. Nadala ako at ayun, yung ang lungkot lang, hindi ka pala kayang tulungan ng kahit sinong tao, kahit sarili mo, hindi mo din kaya ligtas. Ang naano ko po doon sa pinakinggan ko na ngayon, Janet Cheng, huwag ka magtiwala sa pusip sarili mo, i-distrust ang thoughts mo, feelings mo. Ikaw pala yung man na yun, huwag magtiwala sa puso mo, sarili, at sa ibang tao din, salita lang ng Diyos. Kumbaga, distrust your thoughts, deny yourself. Yun yung naano ko. At huwag ka palang magbase sa thoughts, isip, puso, sarili mo. Pagdating sa Diyos, sa salita lang ng Diyos. So yun ang nangyari sa akin. Nawindang ako, na-depress ako. Kupinaya. Ito na lang, salita ng Diyos, may magulang din ginagamit. Dagang wala, mga viewers. Hindi din ako tinulungan na na-depress na ibang tao. Wala lang. Kahit pastor, pa yung mga wala lang. Pero salamat. Kasi may Diyos. Na itong ko na ng mga viewers hanggang ngayon. Oo, misable pa akong ganon. Salamat, doon ako nag-a-anchor. Lord, salita niya, tiwala. Oo, nagpe-fail ako. Doon lang salita niya. Oo, yun po yung nagiging gamot ko. Yung mga anxiety, depression pala na yan, hindi yan galing sa Diyos, yung mga thoughts na yan. Mga worries, mga kung ano ha. Pag negative mga condemning, hindi yan galing sa Diyos. Galing yan sa kaway, hindi yan galing sa Diyos. At huwag ka din magtitiwala sa pusip sarili mo. Okay? Sabi sa Bible, Romans chapter 8 verse 1, wala nang parusa ang mga anak kay Kristo. Wala nang condemnation ang mga anak kay Kristo. So yun yung umano sa akin, mga viewers. Ang mga condemning yan, yung binabagsak ka, binadown ka, negative thoughts, hindi yan galing sa Diyos. Matandaan niyo, mga viewers. Yun ang ko. Sa pinapakinggan ko si Janet Cheng, ginamit ni Lord, Hindi pala ganun. Hindi yung galing sa Diyos. Saka,
masaklap. Ito masaklap. Walang magliligtas sa'yo. Kahit sinong tao o sarili mo. Only Jesus lang. Doon ka lang magtiwala sa word ni Lord. Yun yung naano ko. Na, oo, nagkakaroon pa rin ako ng struggle sa ganun. Pero, Lord, nagtitiwala ako sa sinabi sa Bible. Saved na ako to the blood of Jesus, to the finished work of Jesus, to the gospel of Jesus. Yun yung nangyari sa akin. Doon na ako nagpo-focus. Alam niyo kung bakit tayo depressed, mga lungkot, sad, bakit tayo, ito pa, dami ko ding pinagawagawang mga kalokohan nun. No? Na mga wicked one naman. Pero kaya pala din tayo ganun. Kasi walang good sa atin. At yung mga pangyayari na yun, meron palang good. Oo. So, yun. Yung kwento ko doon na talagang solid na nagpahirap sa akin yun. Talagang, alam niyo po, iyak ako doon. Salamat. Biyaya ng Lord, no? Na unti-unti akong doon sa salita ng Diyos tiwala, hindi sa sarili ko. Deny. Oo, napalpak ako. Pero buti na lang may word ni Lord. So, yan mga viewers, hindi ko alam. Kayo mga nade-depress din dyan, hindi yan galing sa Diyos. Mga natatakot din mamatay, pumuntang impyerno. Yung feeling sa sarili yung good, mabait, righteous kayo. Yan yung nangyari sa akin sa reliyon. Walang good sa atin. Hindi tayo mabait, hindi tayo good. Inaano ko doon. Hindi natin kaya mag-produce ng perfect. Yung naano ko dong lesson ganun. Hindi pala. Only God is good lang. Nagmamahal sa atin. At yung totoo din, hindi tayo nagmamahal sa Diyos. Hindi natin kaya sundin ng Diyos. Yun ang naano ko eh. Yung puso natin, hindi natin kayang sundin ng Diyos. Kumbaga, biril lang. Wicked yung puso natin. Eh, yun po yung naano ko din mga viewers. Kapakinig ko kay Johnny Cheng. Tama man. Pag sinunod mo yung puso mo, saan ka ba dadalhin yan? Pag sinunod mo sarili mo, saan ka ba dadalhin yan? Ako, sabihin ko sa inyo mga viewers, sinunod ko yung puso sarili ko, na-depress ako. Sinunod ko yung ganong sistema na pagiging sa mabait mabuti, saan ako dinala ang depression. Pagiging good, alam niyo yung mga time na yun, yung good ako na yun, tumutulong ako, nagbibigay, lahat ginagawa ko. O mga viewers, lahat ginagawa ko. Pero hindi pala ganun. Hindi pala yun. Yung ganun pala, mali yun. Kasi, you be like to be a God. Hindi pala ganun. Nagiging savior ng ibang tao, hindi pala ganun. So, yun yung naging kakaranasan ko, no? At alam nyo, ko alam, baka dito sa nanonood na to, may dumadanas niyan yung paulit-ulit ng tumatanggap kay Jesus Savior, tapos natakot mamatay, ganito. Tapos yung naalala ko pa dyan, yung tatakot ako dyan, hindi ko na idagdag, no? Yung baka walang Holy Spirit sa puso ko, ganun, natatakot ako, ganun. Yung mga ganun pa, mga viewers, natakot ako baka walang Holy Spirit sa puso ko, hindi ligtas, ganun. So, yun yung mga viewers, tsaka yung walang fruit, ganun. Walang fruit ng banal Espiritu, mga ganun. Yan yung mga kinatakot ko niyan. Yung mga yan. Hindi ligtas, head knowledge, nakaligtasan, ganun. Kaya ito lang mga viewers, pag sa sarili nyo kayo dumidepende, magtitiwala, 100% sira.
Pagsalita ng Diyos kayo magtiwala. Victory, tagumpay. At may sagot. Kaligtasan through Jesus. Peace. No? So, eto, basahin ko po sa inyo sa Bible, no? Ito yung totoong pagkatao natin. Ito yung ano po talaga, ito. Kaya huwag kayo magtitiwala sa puso nyo. Ito kasi nangyari sa akin eh. Titiwala ako sa puso ko, sa isip sarili ko. Kaya ako napunta sa ganito. Yung sitwasyon na yun, ng mga kwento ko sa inyo. Tapos sa mga kaguluhan. Kasi nga, nagtiwala ako sa sarili, puso ko. Hindi sa salita ng Diyos. Kahit napunta na ako sa salita ng Diyos, sarili pa rin. Sarili pa rin, puso pa rin. Kagustuhan pa rin. Puro I, me. Walang Jesus, God, Bible. Trust God's word above all. Walang ganon. Puro me, sarili. Kaya pag ganyan po yung nyo, mga viewers. Puro sarili, I. Uunahan ko na po kayo. Pupuntahan nyo dyan pagkasira, distraction, kalungkutan, hirap. Tapos yung mga sadness, at yung sin repent. Yan nangyari po sa akin mga viewers. Sin repent. Yung tao sa Panginoon takot baka diligtas. Sin repent. Yung tao tanggap Jesus. Yan ang nangyari sa akin nakaraan. Ngayon din meron pa rin akong ganun. Pero buti na lang burst. Ligtas na ako. To the blood of Jesus. To the gospel of Jesus. Yun ang inaano ko po mga viewers. Inaano ko sa puso ko na word ni Lord. Pinagtitiwalaan ko. Perfect na ako because of Jesus. Forever sanctified because of Jesus. Hindi sa sarili kong righteousness, kabutihan. Yun yung inaano ko, pinagsasagot. Hindi na yung sarili. At tandaan nyo yung mga takot, fear na yan, hindi din pala galing yan sa Diyos. Okay? Confusion, hindi din galing sa Diyos. Kung ano ng mga negative. Yan ang nangyari sa akin. Inano ko na, tinanggap ko kasi yung mga yun, tapos isip ko galing sa Diyos mga windang. Ito po. Asahin ko sa inyo mga viewers yung Jeremiah chapter 17 verse 9. Ito. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Yun po sabi ng Bible. Ang puso ay madaya sa lahat ng bagay. At sobrang sama. Itong puso. Sino nakakaalam? Nalalaman mo ba kung gaano kasama yung puso mo? Mukhang know it eh. Sabi ni God. Kaya itong puso natin, huwag natin pagtitiwalaan. Sobrang sama nito. Walang good sa puso natin sa ating sarili. Walang good sa ating mga viewers. No good. Nananahan sa puso at sarili natin. Nung sabi ni God, deny mo yung sarili mo. Trust God's word above all your thoughts. Yan po yung repentance, faith to Jesus. Back to the word of God. Distrust yourself. Yun po yung inaano kay Johnny Ching na hindi ko po inaano puro sarili. Hindi yung word ni Lord. May word man ni Lord, halo. Pero ngayon, unti-unti po, word na ni Lord, pumapalya man, pero word na ni Lord, Bible. Nakita nyo mga viewers, isa pa, Jeremiah 17:9. Sabi dito, the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Grabing sama ng puso. Wala ka palang pamintang binili? Wala pa. Sobrang sama ng puso. Sabi ng salita ng Diyos, nakita nyo yun? Ito pa, yung isip din. Ito din yan, kasama yan. Huwag po kayo magtitiwala sa pusip sarili nyo, mga viewers, sa thoughts nyo. Ito din Genesis chapter 6 verse 5. And God saw, nakita ng Diyos, that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So nasabi ni God dito sa Bible po, nakita niya ang kasamaan ng tao sa lupa. Sobrang great. Kasi yung imagination, yung thoughts, hearts ng tao na iisa, sabi ng Bible.
ay evil continually. Kaya yung puso, isip, thoughts natin, evil continually yan. Yan sabi ni God na pagkatao natin, identity. Yan po ay minanang kasalanan. Born evil. Born sinners evil, wicked. Identity yung minana kay Adan, Eva. Born sinners. Ang identity po natin ay si Adam, born sinners. Yan yung minanang kasalanan. Kaya ganito tayo, empty, depressed, papakamatay. Yan. Sad, lonely. Yan. Minanang kasalanan. At kung bakit sobrang sama ng pusip sarili natin, mga ginagawa natin, minanang kasalanan yan. Lumalabas lang yung resulta. Pero yung bunga, ang born sinners tayo, na identity kay Adam. Ito pa yan, Isaiah chapter 55 verse 8, mga viewers. Ito yung nangyari sa akin. At sa inyo din, malamang mga viewers, nangyayari sa inyo. Kasi kung sa akin nangyari, malamang sa mga makapanood nito balang araw, nangyayari din sa inyo yung nangyari sa akin. At ang sagot yun, luloob ni Lord na ibigay sa inyo ito. Ito, Isaiah chapter 55 verse 8, ito sabi dito ito, sama na natin yung 7 hanggang 8. Sabi dito, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. So sabi ni God dyan, simple, i-forsake mo, let the wicked forsake his way. Talikuran mo yung maling daan mo, ikaw na wicked, sabi ni God dito. And the unrighteous man, ikaw ang unrighteous man, his thoughts, talikuran mo yung thoughts mo, isip mo, yung mga daan mo, ways mo. Tapos manumbalik ka sa Diyos, sa salita ng Diyos. Ipapardan ka ng Diyos, papawalang sala ka. Sabi din dito ni God sa 8, for my thoughts are not your thoughts. Hindi natin kaparehas yung thoughts ng Diyos. Sa thoughts natin, iba. Yun, sabi dito ni God, for my thoughts, yung thoughts ni God, are not your thoughts. Hindi magkaparehas. Neither your ways, my ways, says the Lord. So, huwag kayo makikinig sa pusip thoughts, sarili nyo. Dito lang sa salita ng Diyos, magtiwala kayo. Sa thoughts ni God dito sa Bible. Huwag sa sariling thoughts natin. Kasi, sabi na nga ni God forsake mo, kalimutan mo yung wicked way mo, yung thoughts mo. Yun po ako sumablay, mga viewers, na hindi ko alam. Sige akong tingin-tingin sa sarili, puso, isip. Hindi sa word ni God. Unti-unti lang ngayon sa word na ni God tumitingin na. Ako na magtiwala sa sarili ko, ako na. Word ni God. Dinidistress ko na agad yung thoughts, puso, feelings ko, mga viewers. Yun ang inaano ko. Ito na lagi, word ni God. Sabi dun forsake mo yung thoughts mo. Yun po ibig sabihin ng repent toward faith to Jesus. Distrust mo yung thoughts sarili mo. Deny mo yung sarili mo. Trust to the word of God above all your thoughts. Yan. Yun mga viewers. Doon ako pumalya. Doon ako hindi nag-trust sa word ni Lord. Pero ngayon, doon na ako. Although I mess, doon na ako. Doon na ako Kasi inaano ko, pag nagtiwala ako sa puso, sarili ko, ito na naman mangyayari. Kaya doon ako sa word ni Lord. Oo. Kahit pati sa tao din, ayoko na magtiwala. Kahit sa sarili ko, word lang ni Lord. Kaya ko po sa inyo ito sinashare, mga viewer. Kasi kalooban ng Diyos i-share yung testimony mo sa Panginoon. Kasi marami po, malamang may nangangailangan ng ganito na dumanas. At nahirap na siya. Kasi ako naranasan ko to. Era biro po, Halagang
Iyak ako dito. Windang. Kaya ayan. Okay, magtiwala sa thoughts. Ito pa mga viewers. Romans chapter 5. Verse 12. Ito yung identity natin. Kaya bakit tayo ganun, na-depress, naging ganun. Ito, Romans chapter 5 verse 12. Wherefore, as by one man sin enter into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So ito, yun nga. Sabi dito wherefore, as by one man sin entered the world. Sino tong one man na to? Si Adam to. Doon nagumpisa ang kasalanan, pumasok. At dumating ang kamatayan dahil sa kasalanan. At sabi dito, and death passed upon all men, for all that have sinned. Dumating ang kamatayan sa lahat ng tao, at ang lahat ay nagkasala, born sinners. Kumbaga, ang identity natin mga viewers, si Adam, born sinners. Kaya ganyan tayo, depressed, lungkot, empty, sad, hindi kompleto. Yan din na naging ko, hindi kompleto ang puso. Talagang alam nyo mga viewers, talagang ko, nangyari sa akin ito yung pag-ulit-ulit na pagtanggap sa Panginoon. Lord, tinatanggap ko kayong karelasyon ko, Lord Jesus, Savior, lahat, ganun. Inulit-ulit ko yung mga viewers. Yun yung nangyari sa akin. Kasi nga, tinitignan ko yung pusip sarili ko. Hindi yung word ni Lord. Kaya ngayon lang ako nakaka-recover. Ngayon ko na yung word ni Lord, trust. Okay, yan yung identity natin, born sinners. Kaya tayo na-depress, naging ganun. Kaya yun na naranasan ko. Talagang gupong-gupo ako doon. Sin, repent, hingin ng tawad, ganun. Sabi, nabaliw po ako doon mga viewers sa ganung sistema. Kaya hindi ko alam sa mga panood nito, dumanas man kayo niyan. Alam nyo, mabuti ang Diyos. Siya lang mabuti. Tayo, hindi tayo good. Kaya wag po kayong magtitiwala sa puso sa sarili nyo. Sa word lang ni Lord. Ngayon po, para makawala tayo doon, ito po yung sagot dyan. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 verse 14. Ito yon. Sabi po dito Hebrews chapter 10 verse 14. For by one offering He had perfected forever them that are sanctified. So mga viewers, sabi ni God, for by one offering. Sino ba yung one offering dito? Ito po ay si Jesus Christ, namatay para sa ating kasalanan, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw para sa ating katuwiran. Kaya namatay si Jesus. At sabi dito, kung in-accept nyo, nag-believe kayo, nag-trust kayo sa word ni God, dito nga sa verse na to, nasabi ni God sa inyo, perfect na kayo forever at sanctified because of Jesus. At saved na kayo because of Jesus Christ's blood and His finished work at the cross of Calvary. Kaya tayo naligtas. Nasa gawa, finished work ni Jesus, sa blood ni Jesus, kaya po tayo naligtas, hindi sa ating sarili. Kung i-accept nyo yan, pagtatrust nyo yan sa Panginoon Jesus ng buong puso, na identity nyo na si Christ, perfect na kayo. Wala na kayong kasalanan because of Christ. Wash away all your sins. Yun po yung tinanggap ko ng buong puso. At ito yung pinangahawakan ko. Oo, nagpapalya ako, minsan po napapatanggap pa ako. Pero ito yung inaanak ko na, hindi, perfect na ako, forever sanctified because of Jesus. At ito kasi mga viewers, tong verse na to, ginawa na ni Jesus Christ ang lahat para sa atin. Binayaran ni Jesus lahat ng kasalanan natin, yung sentensya. Binayaran ni Jesus yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan, papunta sa impyerno. Yun ang binayaran ni Jesus kaya siya namatay. Binayaran din po mga viewers ni Jesus yung sinunod na po ni Jesus lahat ng commandments, mga viewers. Na hindi natin kayang sundin si Jesus na sumunod para sa atin, para sa Diyos. Sinunod ni Jesus lahat. Kaya hindi natin kailangan maghirap magpagod. No?
Wala kasi tayong sariling righteousness, katuwiran, goodness sa puso natin. Walang good sa atin. Si Jesus lang gumawa niyan, sumunod sa Diyos lahat. At si Jesus yung totoo nagmamahal sa Diyos, hindi tayo. Yun. Doon din ako mga viewers nagkamali. Na, ay, hindi pala ako nagmamahal sa Diyos. Si Jesus pala yun. Si Jesus ang nagmahal sa Diyos para sa akin. Kaya ngayon, ang trust ko na lang lagi dito kay Jesus, believe on the Lord Jesus with all my heart. Ganun lang ko po mga viewers. Na, believe ako Lord Jesus, ginawa nyo ng lahat para sa akin. Hindi ko na kailangan gumawa. Rest na, pahinga na. Wala ka na dapat patunayan i-prove sa Diyos. So yan, si Jesus na sumunod ng lahat para sa ating mga viewers. Hindi na natin kailangan maghirap magpagod gumawa. Si Jesus lahat ng gumawa. Nagmahal sa kapwa lahat. Tayo hindi natin yun kaya. Walang good sa atin. Sigad na nagsabi. Kaya, ang totoo lang, believe lang on the Lord Jesus with all your heart. At yun na, done na. Tapos na. Ang lahat ng gawa, rest na. Kasi si Jesus lang gumawa para sa atin. Kaya doon na ako nagpapahinga mga viewers. Na, yun na yun eh. Si Jesus nang gumawa ng work para sa atin lahat. Hindi na natin kailangan magpagod pa. Yan po yun. Sabi ni God, perfect ka na. Kasi kung accept mo ako po mga viewers, ina-accept ko to, perfect na ako. Forever sanctified na ako through the blood of Jesus at saved na ako. To the blood of Jesus, hindi sa akin sarili. Hindi sa akin righteousness kabaitan, wala doon. Nothing. Kaya ako perfect because of Jesus. Yun ang tinatanggap ko ng buong puso ko. At nasa inyo po kung i-accept nyo. Yun yung bago akong identity. At kayo din po mga viewers. Sabi yan ni God sa inyo. Perfect na kayo. Forever, righteous, sanctified because of Jesus. At saved. Diba? So yun po yung pinangawakan ko dito sa verse na to. Diba? So, hindi nyo na kailangan magpagod mga viewers. Si Jesus na ang lahat ng gumawa. Wala tayong kailangan patunayan. At ito din yung pinaka-verse na nagano sa kaligtasan ko po mga viewers. Yung Romans chapter 10 verse 9. Ito. Romans chapter 10 verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God that raised him from the dead, thou shalt be saved. Yan din yung verse ko na ligtas na ako through the blood of Jesus, through the finished work of Jesus alone, sa krus ng Kalbaryo, kaya ako naligtas. Yan din yung verse. Kaya po tayo ligtas because of Jesus' blood, finished work at the cross. Kaya tayo naligtas, hindi sa ating sarili. Wala tayong bagay sa kaligtasan. Walang Jesus plus works performance based natin, wala. Only Jesus save you. Ay, yun ang kagandahan. Ito ang kagandahan pa po. Although nag-mess kayo, sumablay kayo, bayad na lahat ng kasalanan nyo. To the blood of Jesus, finished done na at sa cross. Oo. Yun na yun. Ayun. At yun, basta wala nang dagdag, yun lang yun. So yan po yung kong verse sa Panginoon. Tapos ito pa, yung 1 Corinthians, ito po ang gospel, totoong kaligtasan gospel. Ito yung gospel talaga. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ito. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, but which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye believe in vain. For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins. Diba nakita nyo? According to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. So nakita nyo, Jesus Christ died for our sins, no, according to scriptures, no, and buried and rose again the third day, sabi sa scriptures, para sa ating katuwiran. So yun lang po ang kaligtasan. Tinanggap nyo si Jesus Christ na namatay para sa inyong na makasalanan, tinanggap nyo si Jesus Christ na namatay para sa ating kasalanan, at nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Yan ang ibig sabihin, no? Save na. Ganun lang.
Save na. To the blood of Jesus, to the finished work of Jesus at the cross. Kaya tayo naligtas. Save na ako. Ganon din ang ano ko sa Panginoon Jesus. Save na ako. To the gospel of Jesus, to the blood of Jesus alone. Yan na yun. At pinatawad ka na ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo. At di na inaalala ng Diyos ang kasalanan mo. Wala ka ng kasalanan. Because of Jesus. Ganyan. So yun pong gospel. At salamat. Nasabi ko sa inyo. Ito lang din yung pinanghawakan ko. No? Na ngayon, na ano ko. Nasagot. Yun lang pala yun. Eh mga viewers, simple lang. Huwag kayong titiwala sa sarili mo. Trust God's word above all lang. At yun yung story ko na nagpahirap sa akin. Ngayon, naka-recover ako through the grace of Jesus, no? At yun. Kayo din. Sa makapanood nito, doon ka lang sa word ni Lord. Lesson yun. Nasaktan ka man nila, forgive them. At yun. Lesson mo na lang yun. Memory. Yun po yung nangyari sa akin. At yun lang ang sagot. Wala nang iba. Wala kayong dapat patunayan sa Diyos. Wala kayong dapat i-sacrifice sa Diyos. Okay? Si Jesus, si God na nag-sacrifice ng sarili niya para sa atin. Ang true essence lang ng Bible, distrust your thoughts, surrender, and trust God's word. Submit dito. Yun lang. I-accept nyo lang, huwag nyong unawain understanding. Kasi infinite ang Diyos. At yun din ako nagkamali mga viewers. Inarok ko ang Diyos. Hindi naman pala tama yun. Kaya doon ako nabaliw din. Kaya inaano ko sa inyo, accept lang. Do not understand your logic and own truth, experience, no, accept lang. Believe and accept lang. Nung sanabi ni God. Huwag mo nang questionin. No? So, yun. So, yun mga viewers. Ito lang. Mayroon maranas din ng ganito sa dinanas ko. Ito yung testimony ko na dito na ako nag-angkla. At bumalik na ulit ako sa work. Naghanap na ako ng trabaho. Hi! Ganon. So, ayun. At to God be the glory. So, bye-bye.